my beloved Boss Mike Cervera. Ibinigay. Tignan nyo mga kababayan yung planong naman ni ano rito. Ni Abante. Pakinggan natin. Opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya personally, yung 25 million. Aha. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Oh. Meron po, Meron. madami po. Boom! Si Abante, ibang klase rin eh, no? Sabi ni, sabi ni Abante, sabi ni Digong wala daw pera eh. Sabi naman ni Ramil Madriaga, hindi po, marami pong pera si Digong. Siyempre nakikita eh, di ba? Maraming pera. Ito naman si parang inanon po pa eh. O pinaalala mo pa kasi eh. O tuloy. Opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi Kita nyo, nagbigay daw ho ng 25 million si dating presidente ng mga bobot tanga na mamamatay tao. Walang iba kundi si Digong, mga kababayan. Oo, binigay daw kay Ramil Madriaga ang 25 million! Grabe, no? sabi niya, wala siyang pera eh. Oo nga. Sagot! Meron po, Meron. madami po. Kita nyo? Alam ni Ramil Madriaga eh. Meron po. Marami po. Grabe mambudol si Digong. Dinadandan lang kayo na kunyari walang pambili ng sapatos. Kunyari natutulog lang sa lumang kama na may lumang kulambo. Kunyari mga kababayan yung mga damit talagang mga mumurahin. Utik na yan mga kababayan Ibang klase. Napakaraming pera Diba? Napakaraming pera. Boss Mike, nasabi ko yan sa isang vlogger. Nahalata akong DDS Sasagot sa comment ko. Sabihin mo na lang, DDS ka ba? Laging ganun. DDS ka ba? Diba? Maraming nakatago sa KO. Di ba? Kaya nga nagpagawa ng bunker daw yung mga yan tuloy. Gusto nyo hulaan natin? Hula lang, hulaan natin. Abracadabra, bolang kristal, ituro mo kung nasaan ang mga pera. Baby, bobo. Sabihin mo sa akin ang sagot. Magsalita ka, manghuhula, sa Quiapo at Baclaran. Ang sagot ay nasa ilalim ng lupa. Nasa malaking vault sa ilalim ng lupa. Boss Mike, nasabi mo na yan nung araw nung hinuli si Digong. May malaking vault kung saan nakatago ang mga dolyares, ang mga peso, pera, at mga gold. Grabe, no? Mga kababayan, Grabe. Yung drama-dramang ganyan, wag nyo kang pinaniniwalaan yan. Diba? Tuloy. Itong 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles. Grabe, no, mga kababayan, Yung 25 million, pambili ho ng mga motor. Grabe, no, mga kababayan, Pambili ng mga motor. Yung 25 million, sarap ng buhay ng mga... Kaya naman pala, itong mga nakadikit, itong sila Mocha, itong sila Banatbay, itong mga Banateros, at saka yung mga sampid dyan, kung makahimod sa puwet ni Digong, ganun-ganun na lang. Kasi nga, kumikita sila ng kwarta kay Digong. Nagkakapera sila kay Digong.
Kaya wag na kayong magtaka kung paano sila sumuso sa butas ng puwet ni Digong. Putik na yan, ibang klase, ano? Binusog! Putik na yan, binusog ng pera. Oh. At nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles. Nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay? Kita nyo mga kababayan, ano? Kita nyo bombo po eh. Walang nginig. Walang nginig. Katulad po nung mga ebidensya si Marcoleta na kumakamot pa na parang may kuto yung ulo. Tulad ho nung mga 18 Marines nila, mga kababayan, na hindi pa sigurado kung 18 Marines talaga. Yung mga 18 Marines nila na hindi tugma-tugma, yung pong kanilang mga binibida. Dito ho mga kababayan, oh, ang liwaliwanag. Maliwanag pa sa pinakuluan nyo na tubig mula sa dagat. Grabe, no? O, tuloy. Okay. I am sure na Ayun na. Tingnan nyo. Ibang klase, mga kababayan ko. Kaya ho, mga kababayan, siya nagsasabi, na hindi daw kilala ni hindi daw kilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Yung po yung kwento ni Sara, di ba? Habang yung mukha niya hindi mo maipinta, sabi ni Sara Duterte, basta ako, sinabi ko sa kanila, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Napalabas ho mga kababayan, napakaraming ebidensya na magkakilala talaga ang Ramil Madriaga at Sara Duterte. Tapos ho mga kababayan. Oo, napatunayan. Yung pala sinasabi ng mga DDS, ang DDS salitang naimbento natin yan. Doon sa aming barangay ay may salitang naimbento. Ulitin mo, Boss Mike. Doon sa aming barangay ay may salitang naimbento. Salitang kabaliktaran kasi baliktad ang mga utak nito. DDS. Oo. Kita nyo? Ano ang ibig sabihin? Bobo. Yun. Nakita nyo mga kababayan, pag DDS, bobo. Yan ang kabaliktaran na salitang naimbento. Mga bobo mga kababayan, mga bobo. Ito. Video. Yan pinalabas nila. Uy, nauuso na, Alicia Duran. Ay, tiyang, nauuso na yan. Galit na galit sila sa post ko. Tingnan nyo, viral na. Bago ako mag-live, in-upload ko sa Reels, kita nyo, dami ng views. Galit na galit yung mga DDS Malamang nire-report na nila yon. Sasabihin na naman nila, bullying. Oo, ilang video na ho yung natanggal Oo. Viral na ba, Alicia Duran? Viral na, di ba? Yan yun. Banasin natin sila sa ganon. Doon sa aming barangay ay may salitang naimbento. DDS ang ibig sabihin nito, mga bobo. Ayan, ito na. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Ito ho yung palusot ng mga DDS, Ang palusot nila din ito daw ho ay AI, mga kababayan. Boss Mike, ano kaya masasabi ni Purong Pilipinoy? Malamang bumaliktad na yun. Malamang nga ngayon, naglalasing yun. Di ba sabi niya, bank account lang daw makakapagpabaliktad magpaparesign. Di ba? Ito na, late na si Leonora Brown. Ano sabi? Bank account lang daw ang makakapagparesign kay Purong Pilipinoy. Eto na. Eto, dito tayo. Sa talakayin na to. Ang palusot ng mga DDS dito,
Sinasabi nila na AI daw yan, AI, madali lang daw gumawa niyan, AI. Palibasa gawain nila. Mga kababayan ko, ito ho ay galing kay Ramil Madriaga. So ngayon, mga kababayan ko, abay walang makadibang dyan. Wala hong makakontra. Napanood nyo ba yung mga kababayan ko, napakahabang hearing dyan sa kamera? Walang makakontra kay Ramil Madriaga. Baka natatakot, baka idamay niya. Para bang siguro sinasabi, sige, subukan yung kumontra. Idadamay ko kayo. Di ba? Hindi kaya galit na galit ngayon si Boss Mike. Malamang nagsusungap na naman yun. Sa sobrang galit, ito. Si Sara, ito, alam nyo, ang kahinaan ni Sara, kipay. Ang kahinaan ni Sara Duterte, kipay. Tuloy. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Okay na. Move that it be considered as part of the records. The COMSEC is directed to receive that video officially. So na-receive na, totoo po yung video. Kahit ipacheck nyo. Siyempre, mga kababayan, ang depensa ng mga DDS dyan, peke daw yan. Kasi nga ho, ang problema, alam nyo, eto ang problema ho, kay Sara Duterte, mali yung napili niya. Kung ako si Sara Duterte, kung si Harry Roque, yung nilaglag nila, mga kababayan, wala nang problema sila. Lusot na lusot ho sila. Di ba, Len Mariano? Malamang siguro, wala rin silang tiwala kay, Harry Roque. Na baka pagka nilaglag nila si Harry Roque, magkukuda-kuda yun. Alam nyo naman bakla yun. Di ba? Alam nyo naman mga bakla, hindi huyan mapipigil ang mga bunganga. Ang problema pa, kinang-ina, dapat pinagbati na nila. Ngayon, alam nyo, nagsisisi yung mag-anak, yung mag-ama. Sigurado yan, mga kababayan, nagsisisi sila. Eto, mga kababayan, ito pa matindi, mga kababayan ko. Abay, nadali yung asawa, mga kababayan. Natandaan nyo po ba yung magnetic lifter? Sino nakakatanda nun? Yung magnetic lifter na ating tinatalakay nung unang-unang panahon na naglalaman ng sangkatutak ho na illegal na droga po. Illegal na droga na inabsuelto ni Digong na si Digong mismo ang nagtanggol, nag-abogado. Mga kababayan eto na. Mga kababayan, nagsalita na ho. Si Ramil Madriaga, na totoo pala yun. Grabe, no, mga kababayan, eto na ho. Pasok natin. Lifter transaction with Eto na, mga kababayan, custom magnetic lifter transaction. Si Kuyang Ramil din pala ang nagtrabaho din Pasok. custom magnetic lifter transaction with Attorney Manscarbio. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sara. Tingnan nyo. Si Digong mismo ang nag-utos kay Kuyang Ramil Madriaga na i-assist yung asawa ni Sara Duterte doon sa magnetic lifter na kesyo daw gagamitin sa construction. Ngayon, mga kababayan, ito nabisto nga. Mga kababayan, todo tangge. Alam nyo, mga kababayan, ang diskarte ni Digong, parang talaga, sindikato rin. Hindi pinapaalam sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi tinitimbre. Kung hindi, ang gagawin pag nabuking, doon lang umaakto si Digong. Ganon, doon lang nagpapakita si Digong. Siyempre, sino nga naman ang susuway kay Digong? Diba? Wala. Kapag kasi Digong na yung nagsalita, walang laman, yung magnetic lifter na yan, walang laman yan. Diba, no, mga kababayan? Ganon.
Kapag ka walang shabu, walang droga na karga, wala. Kaya alam nyo mga kababayan, totoo yung mga balita nun na si Digong ay membro ng mafia. Diba mga kababayan? Example, Ombudsman Martires, siya pala si MG. Nako! Siya daw pala si MG, yung Piatos. Si ano pala yun? Martires pala yung Mary Grace Piatos. Grabe no mga kababayan, nadagitay bulag dita, makita yo, ti ebidensya. Laban te Duterte, to kininayo amin. Ano kayang masasabi ng abogadong negro na malaki ilong? Di ba mga kababayan? Ano kaya masasabi ng abogadong mukhang may sira ang ulo na malaki ilong? Na yung butas ng ilong kasya yung titi ko ron. Sorry. Di ba no, mga kababayan? Ewan ko. Mga kababayan, pakinggan ho natin. Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle, in Bonifacio Global City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. And the same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. I reported this to Attorney Mans and we met again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos. Grabe mga kababayan, ano? Grabe! Sabi ni Freedom Speech, kaya ayaw pumirma ng bank waiver ni Digong nung hinamon siya ni Trillanes dahil bumulagta ang kanilang mga kasamaan nila, multi-billion halaga. Malalaman kung sino-sino ang mga depositor. Kita nyo ho mga kababayan ko, no? Ayan mga kababayan, buti pa si Charlie Wisco buti hindi na to DDS. Kita nyo mga kababayan pinatatrabaho di umano kay Kuyang Ramil, Teresita Tan, yung pong magnetic lifter para maabsuelto kasi naharang. Naharang ho dyan sa Bureau of Custom. Kita nyo? Kalaunan, yung mga sinasabi daw na gagamitin sa construction yung magnetic lifter, kalaunan nalaman daw ni Kuyang Ramil na naglalaman ng kulang-kulang 5 bilyong halaga ng ipinagbabawal na gamot. Kilalang kilala, siya pangalang shabu. Grabe sila mga kababayan. Hindi ko alam kung anong konsensya pa meron sila. Meron pa ba silang mga kababayan, meron pang kaluluwa yung mga yan? Ang mga, tanong ko nga sa inyo, ang mga Duterte ba may kaluluwa pa? Ang mga Duterte ba meron pang konsensya? Ang mga Duterte ba may bait pa? Wala na ho mga kababayan, puro pakitang tao na lang. Binibiktima nila mahihina yung mga bobo na mga DDS. Grabe, no? Antindi ho. Ewan ko, mga kababayan. Pero, paano nila nagagawa yung ganyang mga gawain? Yung pong gawain na hindi kalugod-lugod kay bro. Kaya ho, wag na kayong magtaka. Kung ang Duterteng matanda, minumura niya. Kasi ho, mga kababayan, feeling niya, eto yung makakagaang sa aking
pakiramdam dahil nga marami kong ninakaw. Napakaraming ninakaw na pera na hindi ka lugod-lugod na gawain para kay bro. Kaya si Digong, makademonyo. Tao pa mo ha! Yung pala yung, mga kababayan, yung pala yung. Ngayon, alam nyo na kung bakit si Duterte ay makademonyo. Kung bakit minumura niya ang Diyos. Kung bakit inaaway niya ang Santo Papa. Kung bakit inaaway niya ang mga pare. Kita nyo? Grabe, no, mga kababayan, ano, matindi. Tuloy! Were mysteriously missing. Kita nyo? Bigla hong naging misteryoso yung pagkawala ng magnetic lifter. Tapos po natagpuan dyan po sa South na nando doon ng mga kababayan, nabiyak na ho sa isang bodega, nabutas na ho yung magnetic lifter at kinuha na ho yung lahat ng laman nun. Grabe ka, Duterte, putang ina mo, mamatay ka ng hayop ka. Kaya alam nyo mga kababayan, sa mga tao na mahihina, hindi nila makakapa si Duterte. Pero tayo kasi, nag-iisip tayo eh. Hindi tayo DDS eh. Hindi tayo DDS. Tayo mga kababayan, yung may isip. Napaka-basic na, hindi na nila maisip. Doon sa aming barangay ay may salitang naimbento. Salitang DDS. Ang ibig sabihin ay bobo. Grabe, no? Tindi talaga. Eto na, mga kababayan, punta na natin tong si Marcoleta. Isa rin to eh. Isa rin, ano? Mga kababayan ko. Marcoleta, walang ginawa, nang gulo lang ang ng ina. If Eto mga kababayan, tignan nyo yung itsura. Yung itsura ni Marcoleta, parang titing nilagyan ng buhok, ano? Di ba? Si Marcoleta, tignan nyo yung mukha, mga kababayan. Parang burat na nilagyan ng piluka. Tignan. Tama ba? Usto, Jeko na. Kaslabuto nga inikam matiwig na. Kaslabuto nga nilagyan na inikam tiwig. Ayop na yan, mga kababayan. Ito na, mga kababayan, ha. Panoorin na natin. About the witness. if that pertains to the credibility of resource person Ramil Madriaga, I will have to prevent you. With all due respect, Honorable Marcoleta. Not really about the credibility, ma'am, but about the character of the witness. Kita nyo, mga kababayan, kini-question yung credibility. Mga kababayan, hindi ho dyan. Kasi parang mga piskal sila. Inaaral nila, dinidetermine kung may probable cause. Hindi ho yung kung ano yung kredibilidad. Yung kredibilidad na pinipilit ni Marcoleta, doon po yan sa Senado nila. Doon sa Senado, ilabas nyo yung tatay mo na may piluka. Ang problema kasi sa mga ito, mga kababayan ko, siguro nakikinabang sa mga pera ng mga Duterte to. Kaya mga kababayan, ganyan kung makapagtanggol sila, kahit na mapahiya na ho sila, wala silang didinggin at hindi nila iindahin. Kasi nga alam na. Diba? Alam na. Tuloy. Tingnan nyo, mga kababayan, pinipilit. Sagutin mo. The character and the credibility identity are of the one and the witness. same. Kita nyo, nakikipag-unahan pa ng boses, ano? The character and the credibility is the same. Sabi nga ni Luis Tro, parehas lang eka. Di ba? Parehas lang. Ang pagkatao at ang katangian ay iisa, magkaparehas lang, magkapamilya. Pinipilit talaga kasi nga ginulo na ho ni Marcoleta, ginulo ng ginulo.
Oo, di ba ganun silang mag-ama, nang gugulo ng mga hearing. Yung tatay niya, ginugulo yung hearing sa Blue Ribbon Committee. Eto namang anak, nang gugulo ng mga hearing dito sa Kongreso. Biruin ninyo, mga kababayan, isipin nyo maigi. Ito hong si Junior Marcoleta, hindi naman ho kasali. Hindi siya membro ng komite. Hindi ho membro ng komite si Marcoleta, pero ang nangyayari, laging present siya. Tao pa mo ha! Di ba kayo nagtataka? Sabi nga sa amin sa Ilocos, what's biyang? Apay, ana, pakibibiyangam. Inabiyang mo tita, ke, hangkamot garod, kadwa. Pero, apay ta, makikibiyang ka. O si Junior Marcoleta naman, oh, bakit ka nangingialam? Hindi ka naman na membro ng komite. Di ba, mga kababayan, nandyan ka lang para maging usi. Totoo naman nandyan lang ho para maging usi si Junior Marcoleta. Yan, tama Lani, uy. Ginulo lang ho ni Marcoleta Jr., kagaya ng tatay niya, yung mga hearing. Putik na, no. O, para mapansin ng na-president. Bangot, Boss Mike, nyangay garod. Biyangot garod, nyangay. May bibiyang. Di ba nakakahiya yun? Nangingialam ka sa hindi mo naman komite. Doon ka magbida-bida sa komite mo. Doon ka magpasikat, magpakita ka ng gilas sa komite mo na magaling ka ron. Kaya nga may sari-sarili kayong komite. O baka naman walang komite yung si Junior Marcoleta. Hindi kaya? Walang komite yun? Kaya, bida-bida? Pakinggan na natin. Ito na, pakinggan natin. Yes, ma'am, if I may be allowed. And therefore, you are not allowed because character is credibility. Ma'am, if I may clarify, prior to Pinipilit niya talaga. Hindi ka na nga daw allowed kasi hindi ka naman parte ng komite. Ano pa ang pinipilit mo dyan? Kung ganyan lang din naman, ewan ko ba, parang proud na proud siya na mukha siyang burat na may piluka, no? Baka ganun, ha? Di ba? Baka naman, proud na proud siya na mukha siyang burat na may piluka. Kaya siya, sige, tira ng bira-bira. Di ba, no? Nakakahiya siya, pinagtatawanan siya. Okay yan. Ano pa nga ba? this hearing, I saw reports that you said that the purpose of this hearing is to test the credibility of Mr. Madriaga. But now Kita nyo, iba-iba na naman ang sinasabi niya. Sige, tuloy! we are now denying At least the with objective of respect this to the hearing. contents of the affidavit. Yan. Affidavit. So long as it is contained in the affidavit. Putang na, parang sinumpa yung mukha ni Marcoleta Jr., Tignan nyo mga kababayan, ang kapal-kapal ng buhok, pero yung kilay niya nagugunaw. Diba? Puta, hindi bagay. Diba, no? Ang kapal-kapal ho ng piluka, pero yung kilay niya, mga kababayan, nagugunaw na. Hindi ho proportion yung mukha Sabi ko nga ho sa inyo, parang burat na may piluka. Tao pa ko aantayin niya pa kung kailan mga kababayan mauuso na magkaroon ng piluka yung kilay niya. Oy, China, gumawa na kayo. Gumawa na kayo ng piluka para sa kilay naman, Bang klase. Tuloy. Ayan, barado. David, then we are confined in the limitations of a clarificatory hearing. So ang manifestation, ma'am, should be confined only to the We can test the directive of the chair. credibility so long as it is Okay, ma'am. limited to the contents Okay, ma'am. of the affidavit. Then I will go to the second manifestation. Okay.
Oh, yun na. Oh, ayaw talaga tumigil. 'Di ba, Diday? Oh, ikaw talaga, boss. so yan mga kabayan, pinipilit pa rin na manggulo hanggang wala na hong natalakay yan pong sa Kongreso. Sa bagay, sa akin naman, mga kababayan, natapos naman na si Kuyang Ramil na magsalita, yun naman ho yung inaantay ng marami, lalong-lalo na tayo, wala nang silbi yung sasabihin ni Marcoleta Jr. Di ba? Kaya mga kababayan, abangan natin mga kababayan ng mga susunod na mga buod ng mga balita na mga pangyayari dyan sa Kamara at siya nating bibigyan ng reaksyon. So mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Muli mga kababayan, magbabalik po tayo mamaya. Meron lang dinner date mga kababayan. May dinner date po ako mga kababayan. Naghahanap po ng steak yung mga ka-date ko. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Ang laging nagbibiro lang na hindi nagsasabi ng katotohanan. Mike Cervera po ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Pero inyong kagigiliwan. Ang mahalaga, lagi kayong masaya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.